Hello, gorgeous! Welcome to my mini vlog. Samahan niyo ulit ako sa panibagong araw as a crocheter ma'am. O, diba? Tama na siya ngayon. Buti na lang mga mi, may nag-correct sa akin sa comment section. Mali pala yung pronunciation ko. Baka umabot pa ako ng mga ilang mini vlogs tapos mali pala yung pronunciation ko sa crocheter. Anyway, salamat na lang sa mga nakapansin. At least now, tama na at alam ko na. Learn from your mistake, ika nga. By the way, inumpisahan ko nga pala pagkagising ko itong mga ligpitin namin. Hindi na nga aesthetic tong kusina namin ay marami pang ligpitin kaya inumpisahan ko ng linisin. Magmamasipag na tayo habang tulog si baby. Papuslit-puslit lang naman kasi tayo ng gawain kapag ka nakakatulog si baby eh. Kasi pag gising yan talaga naman kay baby ang lahat ng oras. Hindi pa naman ako sanay na iniiwan ko mag-isa yung baby ko sa higaan. Kaya naman nung dumating yung pamangkin ko galing sa school sinamantala ko na itong mga gawain ko at siya na nagbabantay habang tulog si baby. Sasamantalahin ko na nga ring maligo dyan at iba na rin yung amoy ko. Nakakahiya naman din kasi sa baby ko na lagi na lang mabago tapos yung mami niya naglalapot na. Ay, Diyos ko naman kasi sa sobrang init talaga naman pagpapawisan ka ng sagad. Eto nga't pagpasok sa banyo wala palang shampoo kaya bibili muna ako. And kumuha na lang ako ng barya para may ipambili. 9 pesos nga pala yung dinala ko baka kasi kulang. Head and shoulder baka naman. Ayan nga't pagkatapos kong maligo nagising na ang aking baby nag-iiyak pa nga. Kaya naman kahit hindi pa tayo nakakapagsuklay for the hell na naman ang inyong mami. Ayan at shoutout na nga rin pala sa mga breastfeeding mom dyan. Maya nga ito ang pamangkin ko kinuha na niya yung daladala ng asawa kong gulayin. Pamilyar ba kayo dyan sa dahon ng kamoteng kahoy? Ginugulay kasi namin yan dito sa probinsya namin at ang tawag dyan balenghoy. Ay talaga naman pag iyan ng ulam napaparami ang kain. Eto nga't hinimay lang at yung mga dahon lang talaga ang kukunin dyan at pakukulaan natin. Niuling nga pala kami dito sa bahay. Pagkatapos nga namin isa lang yan ay nasikaso naman namin itong gata. Eto nga't nagmarunong pa ako magkayod ng niyog. Kayang-kaya ko naman yan kaso mabagal nga lang. Tapos ko na nga yung kalahati niyan at susukuan ko na rin yan. Makapagod kasi. Magpo-crochet na ako magdamag kaysa magkayod ng ganyan. Ako nakasakit sa braso. Pinasa ko na nga yan kay Jusawa at mabilis lang naman siyang magkayod. Saglit nga lang natapos na halos lahat niya yung niyog. Kaya naman pagkatapos niyang kayurin lahat, eto naman pipigain naman niya para ako yung mismong gata. Ito nga lang mahirap dito sa may ulam namin, masyadong maraming proseso pero masarap naman. 2 beses nga palang pipigaan yan kasi yung una yun yung liputok na tinatawag. O diba? Ito ang kagandahan pag nasa probinsya ka, hindi mo na kailangang bumili ng mga kailangang ulamin. Magkuha ka lang dyan sa tabi-tabi, may susob na yung mga ulam natin. Ito nga at pagkatapos pakuluan tong talbos ng kamote, inahon na rin namin. Kailangan pa kasing palamigin yan at pipigain din yan katulad ng niyog. Kaya kailangan talaga ng muscle pag ganito ang ulam. Masusubok talaga yung lakas mo eh. Pagkatapos nga niyan mapigay, ito naman yung ginawa, hiniwa-hiwa. Ayan nga, pagkatapos nga maggayat-gayat, ay inupisan ko na rin magsaing. Dinamihan na nga namin tong kanin at for the kanin din kami dito sa bahay, kaya baka mapitin, dinamihan na namin. Sa rice cooker na nga lang din kami nagsaing at mahirap na at anong oras na nagluluto pa rin kami ng ulam. Ginisa nga lang namin dyan yung bawang sibuyas at pati tong daing na sahog. Tapos pagkatapos ay nilagay namin yung pangalawang gata at ito ng mga dahon ng kamoting kahoy na ginayat-gayat namin kanina. Pagkatapos nga yan, mekos-mekos nyo lamang at pakukuluan natin yan. Pag kumukulo na nga, halu-haluin nyo lamang din. Lagyan nyo na nga rin pala yan ng mga pampalasa katulad ng asin, magic sarap at iba pang mga gusto nyong ilagay dyan. Pagkatapos nga, ilagay na natin tong unang gata. At pagkatapos yan, mekos-mekos lang uli natin at pakukuluan na lang. Kapag medyo naiiga-iga na yung gata dyan, ay malapit na rin maluto yan. Ayan nga, at konting halo-halo na lang to, okay na rin. Ganito nga pala yung itsura niya pagkaluto. O diba, ang sarap niya. Kaya naman mapapakain ka talaga ng marami. Pagkatapos nga namin magluto ay kumain na rin kami at talaga namang mapapakain ka na talaga sa amoy pa lamang ng ulam namin. Pagkatapos nga ng hapunan, ito naman inasikaso ko itong lamesa ko at mag-unbox na rin tayo nitong parcel na dumating sa akin. Ayusin ko nga lang pala ngayong gabi itong mga kitchen na nalaglag. DIY ko nga lang kasi yung sabitan nito dito sa bintana namin. Bumigay na yung pagkakadikit ng pinagpapatungan kaya naman nalalaglag na itong mga keychain ko. Gamit nga pala itong heat gun ko, tinanggal ko na yung mga ibang himulmul nitong mga keychain at lalo na yung mga alikabok. Gamit na gamit talaga sa akin itong heat gun na to. Nakakalinis kasi talaga siya ng mga ginagawa kong crochet items. Tulad niya mga stock ko na yun na medyo matagal na rin naka-display kaya naman medyo naalikabukan na rin. Gamit tong heat gun natatanggal din niya yung mga alikabok na nakadikit dun sa may mga crochet item natin at higit sa lahat yung mga himulmul niya. Kaya naman nagbumukhang bago pa rin talaga tong mga crochet items natin na naka-display dito. Kaya naman kung gusto mo rin ng ganitong items, check nyo lamang yung pin post ko sa aking profile. Promise, hindi nyo talaga pagsisisihan na bumili kayo nito kasi napaka worth buying talaga. Anyways,
inilipat ko nga pala dito sa tindahan namin itong mga keychain ko. Nawala na kasi ng laman tong tindahan namin kaya bakante na naman tong harapan. Kaya naman naisipan kong dito ko na muna i-display tong mga keychain ko. At para na rin hindi nahuhulog dun sa mga pinaglagyan ko sa bintana namin. Ayan nga, tinilinya ko lang na maayos tong mga hook na paglalagyan natin ng mga keychain natin. 10 nga lang yan nakalagay at naalala ko meron pa pala ako dito. Kaya naman nilagyan ko pa siya ng isa pang linyan 5 piraso. Kaya naman ang goal ko ngayon habang walang mga pa-order is gagawa tayo ng mga stock natin na keychain. Para naman magandang display dito sa ating tindahan. Maganda nga rin sa mata kapag maraming mga nakasabit-sabit dyan. Ito nga kinuha ko na rin tong natitirang nakasabit dito sa bintana namin. Ito nga tatanggalin ko na rin tong parang papel na nilagay ko dito sa bintana upang maging malinis na rin tingnan tong bintana namin. Hirap na hirap pa nga akong tanggalin dyan itong mga glue stick na nakadikit kasi naman talaga napakadaming glue stick na nilagay ko dyan. Bumibigay kasi yung dikit niya dito sa may bintana namin. Kaya naman pag natanggal yung dikit niya, talagang bumabagsak siya. Pagkatapos nga niyan ay pinunasan ko lang ng wipes tong bintana para naman magbukang malinis na uli. Ito ang mga huling batch na kinuha ko dun sa bintana nilinis ko na lang uli gamit tong heat gun para naman maayos at malinis na uli silang tingnan kapag kanilagay at sinabit na natin dun sa may ating tindahan. Inisa-isa ko nga lang yan para masigurado kong matanggal talaga lahat ng mga alikabok na dumikit dun sa keychain natin. Medyo matagal-tagal ko na nga rin kasing huling hinawakan yan kaya naman talaga namang naalikabukan na siya dito sa ibabaw. Nung matapos ko ang linisin yan isa-isa lahat, din-display ko na dito sa gawing tindahan. Sinabit ko lang yan pala per item. Pinagsama-sama ko lang dyan yung mga magkakamukha. Ang goal natin ngayon ay makapagawa tayo ng maraming keychain para mas marami tayong maisabit dyan. Mas maganda rin kasi talaga kapag marami na tayong maisasabit dyan, mas magandang tingnan. Mas nakakaakit din sa customer kapag marami silang mga nakikitang ganyan. Mas nagiging aware yung mga tao dito na may binebenta pala akong mga ganito at gumagawa ko ng mga crochet items. Kaya naman kaysa walang nakalagay dito sa may harap ng tindahan namin, nilipat ko na itong mga keychain namin para naman may makita sila. Ito nga nung matapos ako gandang-ganda rin ako sa nakikita ko. Kaya naman masisibagin tayong gumawa para mas marami pa tayong mailagay dyan. Naalala ko nga pala na meron pa akong mga hair accessories na hindi pa nailalagay dyan. Kaya naman sinabit ko na rin. Siguro pag naiplastic ko na rin yung mga hair accessories katulad ng headband na isasabit ko na rin dyan para may pandagdag display. Pagkatapos nga niyan nilinisan ko na lang din tong lamesa ko. Medyo maalikabok na rin kasi siya. Napansin ko nga tong letterboard ko madumi na rin yung pinakang board niya. Kaya naman tinanggal ko na muna tong mga letter na nakadikit sa kanya para naman malinis natin to at magbuka na rin bago ulit tingnan. Kung interesado nga rin pala kayo dito meron din akong video about dito. At kung gusto nyo mag-check out na rin kayo. Napakit din at aesthetic din kasi itong tingnan sa mga pictorial natin. Mga pictorial na mga products natin at kahit yung mga pictorial na mga babies natin. Ito nga at ginamit ko na rin tong Inspin na baby wipes. Alam nyo ba na ang bango-bango nitong baby wipes na to? Ito rin yung ginagamit kong wipes kay baby. Amoy baby powder kasi siya kaya naman pag naamoy mo si baby talagang amoy baby. O diba ang daming baby. Pagkatapos ko nga siyang i-wipes medyo luminis na siya at okay na siya. Kaya naman nilagay ko muna siya dito sa lagayan natin. Kaya naman pagkatapos ito pinagpagan ko na rin tong lamesa para matapos na rin ako at makapagpahinga na rin. Pinagpagan ko nga lang pala dyan at masyado na rin maalikabok. Mabilis kasi ang alikabok dito sa atin lalo na't katabing kalsada na tayo. Pinagpagan ko na nga rin tong ibabaw ng printer ko para hindi nababahayan ng mga alikabok. Pagkatapos nga niyan ay naalala ko mag-unboxing nga pala ako nitong dumating sa atin na yarn. Nag-order na naman nga pala ako ng yarn at wala na tayo ng ibang mga colors natin. Nag-restock nga lang uli ako ng kaunti para naman hindi tayo maubusan ng per color. Para naman kapag may nag-order, meron na agad tayong magagamit. Nag-order nga lang pala ako dyan ng 3 yellow, 2 green, 2 blue, 3 brown, at 3 piraso rin itong white. More on flowers and keychains din kasi lahat ng mga ginagawa ko kaya naman milk cotton yarn talaga yung madalas kong ino-order. Hindi naman tayo binibigo ng shop na ino-orderan natin ng mga milk cotton yarn kasi naman ang gaganda rin naman talaga ng mga quality ng yarn na binibigay nila sa atin. At hindi lang yun mga ka-yarn, tamang-tama rin yung mga color na binibigay nila at walang kulang. Tinanggalan ko na nga rin isa-isa ng mga label niya. Hindi ko nga pala tinatapon yan at gagamitin pa natin yan. Sayang din kasi kaya iniipon ko lahat ng yan. Tinatanggal ko na nga rin pala yung mga ganyan sa yarn ko bago ko siya ilagay doon sa pinakang lagayan ko ng mga yarn. Para na rin hindi makalat at maisinop ko yung mga ganyan kong papel. May napagagamitan pa kasi ako niyan kapag ka naiipon ko. Kaya naman hanggat maaari tinatabi ko talaga sila. Ayan nga't nakaka-inlove talaga yung mga kulay ng yarn natin. Pagkatapos nga ng mga ilang kuha, dinisplay ko na rin siya dito sa lagayan natin ng mga yarn. Soon sana makapag-restock tayo na mas marami-raming yarn at manifesting na rin na magamit natin yung mga ibang klaseng yarn. Pagkatapos nga inayos ko na rin dito mga label niya para naman maitabi na rin natin. Gabi na rin at maya-maya feeding time na naman ni baby. Kaya kailangan na natin magpahinga para naman hindi tayo maubusan ng energy. Kapag mami ka pa naman, siguradong wala ka ng mahabang tulog. Kaya yun lang, salamat sa panonood. Bye!